Balita Ngayon. Bianca, magandang araw sa iyo. Ano ba ang mga produktong mula dito sa Estados Unidos ang maapektuhan ng taripang ipapataw ng Canada? Yes, James, umaga ng March 12 dito sa North America nang inanunsyo ni United States President Donald Trump na papatawan ng kanyang bansa ang mga bakal at aluminum na nagmumula sa Canada. Kasunod nito, agaran namang naglabas ng pahayag si Canadian Finance Minister Dominic LeBlanc na siya ring point person ng bansa sa Canada-US relations na papatawan na rin ng Canada ng taripa ang mga bakal na mula sa Estados Unidos, maging ang aluminum, computers, sports equipment at ilang mga cast iron products nito. Ayon pa kay LeBlanc, ang ginawang ito ni President Trump ay hindi makatwiran at hindi makatarungan, kaya naman kailangang tumugon ng bansa. Sa kabuuan, aabot na sa $60 billion na halaga ng mga kalakal mula sa Estados Unidos ang papatawan ng 25% tariffs ng Canada bilang tugon sa ipinataw na taripa ni President Trump na kaugnay ng border control at metal-related tariffs. Kaalinsabay nito, may $100 bilyong pang produkto mula sa Estados Unidos ang nakaantabay na papatawan ng taripa ng Canada kung sakaling ituloy ni President Trump sa April 12 ang tinawag niyang reciprocal tariffs para sa mga produkto mula sa iba't ibang bansa na papasok ng Estados Unidos. Balik sa iyo, James. Yes, Bianca, the tariff war is on, Pero ano ang pinangangambahang magiging epekto sa mga mamamayan ng mga taripang ito sa pagitan ng dalawang bansa, US and Canada? Yes, James, ito ay maaaring magdulot ng mas mataas na presyo para sa mga mamamili, particular na sa grocery, electronics, and automotive products mula sa US. At ang mga negosyong nag-export sa US ay maaari din maapektuhan. Magkakaroon din, James, ng pagkakabala sa supply chains at posibleng pagbaba ng ekonomiya sa Canada. For example, sa ngayon ay mas mababa ang halaga ng Canadian dollar kumpara sa US dollar, James. Yes, as always, as in any war, talagang ang mga mamamayan ang nagiging collateral damage. Maraming salamat sa iyo, Bianca Quijano, mula sa Edmonton, Canada, live.